Ito ho, presyo ng internet sa Pilipinas target ho na mapababa ng 40% sa susunod na taon. At si DICT Secretary Aguda naman titiyakin na di makukompormiso ang kalidad at mabilis na serbisyo. May buong detalye dyan si Bombo Grant Hilario. Inaasahan ng Department of Information and Communications Technology na mapapababa ang presyo ng internet sa bansa. Sa isinagawang forum ng kaguran ngayong araw, ibinahagi nila ang layon o target na gawing mas mura ang halaga ng koneksyon ng internet sa Pilipinas. Ayon kay Information and Communications Technology Secretary Henry Ruel Aguda, nais nila itong gawing mas mababa ng 40% sa susunod na taong 2026. Ngunit binigyan din ng kalihim na kanilang titiyakin pa rin na hindi makokompromiso rito ang kalidad ng serbisyo sakali man matupad ang mas mababang presyo. Nais anyang masiguro rito na kasabay ng inaasahang pagbaba ng halaga, mapapabilis at mapapaganda rin ang serbisyo ng internet sa bansa. So as low as we can bring it down. Ang feeling namin, di ba, sa ASEAN, number 6 tayo in terms of affordability. In order for us to move up to number 1 or 2, dapat at least 40% yung reduction. Yun yung target. Now, hindi lang dapat reduction in price kasi in terms naman of quality and speed, medyo nasa mababa rin tayo eh. So, ang dapat mangyari, mumura na siya, gaganda pa yung quality. Yun yung kailangan gawin. Kaugnay nito, kanyang ibinahagi naman ang presyo ng serbisyong internet na kasalukuyang gamit ng publiko sa Pilipinas. Ang halagaan niya raw kasi nito ay nag-iiba batay sa kung anong package o bundle ang kinuha ng isang customer na gumagamit ng internet. Nagre-range siya from 1.3 to 480. Yan. Depende kasi kung ano yung mga packages na nakapasok eh. Pag postpaid, malaki yung range ng postpaid. Yung postpaid nagre-range siya. Pero yung postpaid naman kasi may pera yung mga nagpo-postpaid. Umabot hanggang 10,000 to eh. Ang pinakamataas 10,000, ang pinakamababang postpaid plan is about 1.5. So yun yung mga range. Yung sa internet, unit cost na lang per Mbps. Yan, per Mbps. Nagre-range siya from 14 pesos to 10 pesos. Kapag prepaid, iba kasi pag prepaid eh. Pag postpaid, nagre-range siya between 3 pesos to 10 pesos. Mas mura pag postpaid kasi maraming nakabundle eh. So mga ganyan. So mag-factor in ka ng reduction of 40%, pero mas maganda yung service, yun yung gusto natin gawin. Isa ang pagpasok ng mga foreign companies na tinitingnan salik para makamit ng kaguran ang inaasang mas murang presyo ng internet. Ayon kay Undersecretary Sara Maria Sison, ito'y alinsunod na maging ganap ng batas at maisakatuparan na ang implementasyon ng Konektadong Pinoy Act. Well, definitely we expect the internet prices to become lower. Hopefully, by next year it would be felt already. Of course, we also expect the market forces to come into play. No? So we're looking forward to that. Ngunit sa kasalukuyan ay hinihintay pa ang opisyal na implementasyon ng naturang batas matapos mapirma na ng mga ahensyang kabilang ang Implementing Rules and Regulations o IRR at ma-upload online. As I had said, it's already of course published in our website, so it's accessible to everybody. Officially, the KP law provides that the IRR will come into effect 15 days after promulgation in the newspaper of general circulation or the official gazette. So we're looking for that to happen definitely before the Christmas break. Nag-uulat mula Quezon City, ito si Bombo Grant Hilario, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.